Pulso ni Marco. Dali lang si Marco, tatawagin natin. Ayan, dali lang ha. Salamat po sa ating mga manonood sa 1PH at maging sa Channel 19 on Signal TV. O sige, so salamat din sa iyo, Chacha, sa iyong pasensya. Uy, musta Chong? Musta Aizen? Ay, ko si Chacha, may pasensya ako, wala na ha. Mainit ang ulo ko. Sagad ng pasensya ko dito. Bakit? Sagad ng pasensya ko dito sa MMDA na ito. Bakit? Alam mo, kung magsalita ito, parang laging may amat sa sorry, talagang galit ako. Hindi kasi nga, di ba, kanina pinag-uusapan ninyo. Saka ba, natawa ka nga. Pwede naman daw mag-sale, wag lang daw i-announce. Paano malalaman ng tao na makakabili nga ng mura? Kung namang utak meron yan. Ako talagang tanong ko lang, kapag ba wala na yung sale na iyan, hindi na magkaka-traffic dyan sa EDSA. Pati sa iba pang mga kalsada. Ha? MMDA? Saka Repa, tanong ko lang ha. Talaga bang kasama yan sa trabaho nila? Sabi mo nga anong say ng DTI dyan sa utos na iyan ng MMDA? At saka tanong ko rin, paano pag di sumunod yung mall doon sa sinasabi nilang walang sale? Titikitan nyo sila? Anong offense ng mall? Ganong gagawin nyo? MMDA? Bago na lang talaga dapat ang itawag dyan eh. Ang ibig sabihin, di ba, ng MMDA, Metro Manila Development Authority? Baguhin na natin. Gawin nating Metropolitan Mall Development Authority. Kasi pati mga mall, pinakikialaman nyo. O kaya, MMDA, maling-maling desisyon. Naku, hindi ko masabi yung letter A kung ano ibig sabihin. Napaka-KJ nila, di ba? Napaka-out of touch. Hindi naman lahat afford bumili ng mahal. Ay karamihan, kagaya namin itong si Paring Room, nakaabang kami dito sa sale katapos yung iba pang maliliit na business, ngayon lang din naman makakabawi. Diba yung mababang kita nila nitong mga nakaraang buwan. Tama. Anong klaseng logic ba iyan? Sino nakaisip niyan? MMDA? Kung sino nakaisip, alisin nyo na kaya dyan. Puro band-aid solution ang naiisip ninyo. Yabalu. Kung ako sa inyo, traffic nga kasi solusyon sa traffic ang unahin ninyo. Huwag nyo atupagin yung mga pelikulang ipalalabas sa December 25. Yun muna kaya una nyong gawin, di ba? Di ba pwede, Repa, ilipat na lang nila yung pamamahala nitong Metro Manila Film Festival sa iba para makapag-focus sila sa problema sa traffic? Bakit ba silang namamahala dyan? Bigay nyo na sa iba yan. Para din nyo naiisip yung mga walang kakwenta-kwentang mga utos na iyan. Approve. Kung sakaling mabawas kasi yung MMFF sa trabaho nitong MMDA, baka mabawasan yung mga delayed projects, yung mga delayed flood control projects, hindi ba? Ayun, pagka na-delay kayo, wala namang kayo marinig sa amin. Hanggang reklamo lang kami. Wala namang natatanggal dyan. Wala namang napaparusahan dyan. Wow, Galing-galingan nyo kaya mag-isip para hindi sayang ang buhay sa inyo ng taong bayan. Common sense. Nabibili pa ba yun, Lolo Ted? Dahil di nila magawa ang trabaho nila, Repa, ang tatamaan, yung mga business, tsaka consumer na tulad natin. Dahil inefficient kayo, no? Baka sa susunod, marinig ko na sa inyo. Bawal na bumili ng sasakyan, tsaka bawal na rin magbenta ng sasakyan, ha? Para lang mabawasan yung traffic sa Maynila. Kung ine-enforce nyo ng maayos yung traffic rules, baka sakaling makabawas ng traffic talaga. Repa, simpleng loading nga tsaka unloading hindi na agagawa, hindi na ipapatupad. Bigyan nyo kaming mga Pilipino ng, di ba, maayos sa solusyon. Yung totoong magpapabawas sa stress namin sa traffic. Stress na nga kami sa ibang bagay, stress pa kami sa inyo. Nakakagigil ka na. Talaga nakakagigil. Lahat na nang pwedeng gawin pakialaman, ginagawa nila, pero yung problema sa traffic, di naman nila nasusolusyonan. Yan ang obligasyon nila. Diba? Yan ang hindi nyo magawa ng paraan. Kasi parang ako, Repa, ako sa akin, suggestion lang naman ito. Kung alam kong hindi ko naman kayang gawin ng trabaho ko, magre-resign na ako. Kung mahiya ako, hindi ba? Kaya lang, yung iba dun parang wala naman silang hiya, no, Repa? Ba't ganito ba ako magsalita para ako nakakainom? Sige, mabalik tayo dito sa sale sa mall, ano? Akala talaga nila yung sale sa mall ang pangunahin dahilan ng traffic sa EDSA. Talaga, ang gagaling nyo mag-isip Kahit naman walang sale traffic na.
Imbes yan sana iniisip nila yung pagbabawal nila yung sale. Dapat ang naisip nila, Repa, ako hindi ako taga MMDA, pero kung ako siguro nasa MMDA, naisuggest ko sa kanila na pagka ganitong bare months, yung mga trabaho na pwedeng hybrid work setup, sinisimulan nyo ipatupad sa ibang kumpanya yun. Para diba, makakabawas sa mga sasakyan sa kalsada. Yung mga pwedeng mag-hybrid muna, sa bahay muna kayo, dun muna kayo. Huwag na kayo pumasok sa trabaho para di kayo makadagdag sa traffic. Yung mga trabaho na po pwede. Hindi ba? Kasi naiisip ninyo kung ano-ano na bawal ang sale. O di kaya dagdagan nyo. Sa kwentong chicheria. Ayun na nga, puro tayo kwentong chicheria dito, President. Wala ka ba pwede magawa dyan? O di kaya dagdagan kaya nila, Repa, yung P2P buses. Alam mo ba, binawasan pa nila. True. Kaya pansinin nyo, ang haba lalo ng pila ng mga bus. Imbes magdagdag, nagbawas daw. Para yung dami ng pasahero dyan sa mga P2P buses, mas maingganyo sila na dyan na lang sila sasakay. At hindi na sila pupunta doon nga sa magdadala ng mga sasakyan kung meron man. Uy, May si Lord, sabihin ka? umuwi na, oh. Ha? Ano sa'yo? Sino ba? Ay sorry, mainit ang ulo ko. Pero sige ha, hanapin ko muna si chairman para makapag-usap kami. Mag one-on-one session kami. Nang matanong ko siya kung siya ba may planong mag-artista. Kasi kung meron, ituloy na niya. Hindi ba, Repa? O sige, mga kapatid mauna na ako. Eto, artistahin, yung susunod sa amin. Pakinggan nyo si Lord. Sa sana Lord. O siya, peace out. Babo!